What's up mga Kodapia, for this video, ipapakita ko sa inyo ang Tokyo, Japan. Kasi nung pumunta kami sa Tokyo, marami talaga akong na-discover ng mga bagay, ng mga, alam mo, yung siyempre, different cultures, siyempre, diba? So, nung pumunta kami, may mga bagay akong na-observe doon. Like, for example, kung sumakay ka ng train, kasi first time kong sumakay doon ng train, gusto ko sana yung bullet train, yung malibilis, kaso lang, malayo pala yun. So, yung normal train nila, marami din color, kagaya dito sa Singapore. Pero parang, for me, siguro, first time kong sumakay, parang nako-confuse ako. Tapos, alam nyo yung ticket, yung pagbili mo ng ticket na papel, like for example, wala kang card, kagaya din siya ng Pilipinas na yung ipapasok mo yung papel, tapos lalabas yung papel sa kabila, parang ganun-ganun ba. Tapos pag mag-exit ka na, nandun ka na sa destination mo, yung ticket na yun, kakainin na ng machine na ininsertan mo. Tapos, na-discover ko din sa loob ng train, hindi sa loob ng train mismo yung papasakay ka pa lang sa train, yung nag-aantay ka ng train na approaching, may vending machine. So, kung nauuhaw ka, pwede kang bumili ng tubig or juice doon, day. O, diba, bongga? Dito naman sa Singapore, bawal ang drinks, bawal kumain. So, yan yung difference nila. And then, pagpasok mo sa MRT, sa train, talagang parang very quiet, talagang very solemn, walang mag-iingay lang yung nagsasalita sa train. Kami maingay talaga kasi may bata. Yun pala, sabi ng kaibigan ng amo ko na nakatira doon, yun talaga yung etiquette nila, bawal mag-ingay sa loob ng train. So, ikaw na lang mapahiya kasi tinitingnan ka nila pag maingay ka. So, kung may mga cellphone ka, silent mode mo talaga yan. O di kayo magbasa ka ng libro, mag-cellphone ka, pero bawal i-loud yung cellphone mo. So, ayan, isa sa mga observer ko. And then, tapos one time, pumunta kami ng park. Tapos syempre yung amo ko mahilig bumili ng kape. So pag bumili ng kape, naghanap kong basura. Dahil wala akong naharap ng basura. Yung pala, so mga long time ago, dahil sa mga terrorist attack na nangyayari sa Japan, sa ibang panig ng daigdig. So para daw ma-lessen yung mga terrorist attack, kasi yung mga terorista, pwede kasi nilang i-drop yung mga bomba sa mga basurahan. So para ma-lessen dyan, kahit i-research nyo sa Google, lalabas yan. Para ma-lessen yung mga ganyong terrorist attack, so winala nila yung basurahan. And then, pag kumain ka sa restaurant, alam mo talaga yung kung saan yung masarap na restaurant kasi ang pilang haba, dahil baka bukas pa kayo kakain. Tapos, kailangan talaga may Google Map ka kasi ang hirap hanapin. Kung minsan, andyan na sa tagiliran mo, hindi mo pa mahanap. And then, kailangan din na may data ka kasi most of the mga driver, mga tao, hindi masyado makakaintindi sa mga salita natin, the way we pronounce or ano. So, kailangan ng Google Translate. Pero mayroon talagang Japanese na mga taxi driver din na magaling talaga mag-English. So, hindi naman lahat. Pero in case ba. Tapos pagpasok mo sa restaurant, may mag-welcome sa'yo ng warm towel. Yun yung pala yung panghugas ng kamay nyo. At kahit saan ka mang kumain, may free wifi. Basta mag-dine-in ka lang. So, hayan. Tapos masasarap yung pagkain doon, lalo na yung ramen, kasi originate naman sa kanila. Ano pa ba? Basta malinis, walang alikabok, basta very quiet. Minsan lang ako nakakita ng mga kapwa natin doon. Siguro sa mga malalayong lugar, mayroong mga Pilipino din, sa mga pabrika, sa mga farm, ganun-ganun. At ito pa guys, sa tuwing kain namin may nakasulat na no tipping. So ibig sabihin, bawal mag-tip sa mga nagtrabaho. Iwan ko lang kung sa mga restaurant na napunta namin or pangkalahatan. At tuwing mag-order ako ng drinks, in-order ko talaga yung Coke in bottle, yung 8 ounce. Masarap pala yung lasa nyo, no? Iba talaga yung lasa nyo para sa Pilipinas. So ayan guys, overall, it's very nice. Kung bibigyan pa ako ng isang pagkakataon, gusto ko naman doon sa may ice para makahiga-higaan na akong picture-picture doon. So, kaya lang po!